Chinky, mahirap karelasyon ang mga taong hindi mo makasundo. Ganon din po pagdating sa pera. Alam nyo ba na mahirap din karelasyon ang pera kung hindi mo alam kung paano to hawakan. Kung gusto malaman kung toxic ba o healthy ang relationship mo sa pera, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chink Kitaan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for subscribing in this video. If you haven't subscribed, don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Pag may mga bagong videos, mapapanood nyo po kaagad. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay relationship po natin tungkol sa pera. Kung toxic ba siya o healthy. Alam nyo, nakaka-apekto po talaga in terms of our outlook, the way we spend, the way we look at money. Pero bago natin pag-usapan, babatiin lang po na ating mga iponaryo ng friends si Chair Ams TV, Carly Pumseno, si J. Ann Rombaon, at the same time si Virgie Florentino. Sinasabi niya, everyday I watch your videos and trying my best to be an iponaryo. Ito na hinahanap niyo po. Itong topic na ito. Alam nyo, napaka-importante po na magkaroon po tayo ng healthy relationship pagdating sa pera. This applies to all aspects in our life. Alam mo, pag happy relationship, happy life. Kung unhealthy ang relationship, unhealthy din po ang ating life. Ganon din po sa pagdating sa financial. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, alam nyo ba kung toxic ba yung relationship nyo o hindi? O ano ba yung 8 signs? I saw the sign. I opened up my eyes and I saw the sign. I saw the sign. Huwag na nga kumanta, napapaus na ako. So ano po yung 8 signs na toxic po ang relationship po natin sa pera? Number one, you always think you must spend your money. Di ba? Pag may pera ka, hindi ka talaga mapakali. Ang iniisip mo, ang pera, ba't ako nagtatrabaho? Di ba? Para magkapera. Pag nagkapera ako, gagasusin ko para mag-enjoy naman po ako. Kung mamamatay rin naman ako dito, napakaikli naman ng oras ko, ay di mag-enjoy na lang ako. Ito yung problema. Kung ganun po ang relation po natin, ang gusto po natin is splurging lang po. Alam mo, mangyayari talagang walang maiipon po. Kung ganun po yung philosophy, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-enjoy, huwag kayong mag-travel, huwag kayong kumain. Hindi po yun. Ang ibig ko lang sabihin, kung sumobra po, ganun po ang way of thinking mo, wala kang maiipon. Di ba? So, yun po yung problema. Kailangan po isamahan po natin ng balance. Di ba? Yung may priority tayo sa pag-iipon, meron ka rin siyempre itatabi para sa sarili mo, para pang gastos. That's number 1 sign. Number 2 sign na hindi maganda ang relationship mo tungkol sa pera, you spend your money in one go. In other words, one day millionaire ka. Yung mahilig mong ubusin kaagad ang iyong pera pagkatapos pala ng sweldo, di ba? Feeling mo ang yaman mo, feeling lang. Pero pag after a week na, dukha ka na. Yan ang feeling mo. Isa po yung sign ng pagkaroon ng toxic relationship sa pera na dapat po natin baguhin. Hindi porket natanggap mo na agad ang pera na pinagpaguran mo, may karapatan ka na ubusin. Kailangan tatandaan po na natin, may babayaran tayong kuryente, upa, tubig, di ba? Yung mga pangailangan, pagkain, gamot. So, we cannot be what we call as an impulse buyer. Dapat natin isipin palagi, may magiging long-term consequences sa mga financial decisions na ginagawa po natin ngayon. The third sign na hindi po maganda at toxic ang relationship natin sa pera, you pay your bills the last minute. Parang last priority ba? Mahilig kang mag-procrastinate, pinagliliban mo muna, ay mo tingnan yung mga due date mo, itang mga bills mo. Bakit? Alam mo kasi wala ka pambayad o kulang pambayad mo. Kaya ang ginagawa mo, last minute na lang. Pag mapuputulan ka na, pag may notification ka na lang, tsaka gumagawa ng paraan. Ito lang mga friendship. Ako makikiusap po ko sa inyo. Kung ito pa natin ang huli sa list mo at priorities, alam nyo, magiging toxic talaga ang relationship mo. Parati ka under what we call as financial stress. Hindi lang po yan. Alam mo, maaaring ayaw mong mabawasan ang iyong pera sa bank account. But if you are responsible enough, okay, with your money, you realize na kailangang unahin mo muna yung mga needs versus what we call as wants. Yung mga essential versus non-essentials. Alam mo, itong COVID season na ito, itong lockdown season na ito, naintindihan na natin kung ano po yung difference na yun. Let's go to number 4. Fourth reason kung paano malaman na toxic ang ating relationship po pagdating sa pera. You hate spending your money. Ito, isang sign po na hindi talaga healthy. Pagka gumagastos ka, ang sama na loob mo, parang tsinachani. Ito yung opposite ng first na minention ko, masyado namang walang pake. Talagang pagkapasok, lumalabas. Ito naman po, ganun talaga. Kung lagi mo iniisip na dapat ka gumastos, ito naman pag natatakot ka kasi, pag gumastos ka, baka wala na maiwan sa iyong pera. If that's the case,
nasobra na rin sa ating ika nga pagkakuripot. At hindi na rin nagiging rational ang spending habit po natin. Ito lang po walang magandang maidudulot to kung ganun ka parati, yung parang natakot ka na maubos ang pera mo. It will only just bring us to worry and stress. Ito lang, my friends, kung kayo po ay natatakot mag-take ng risk, for example, when it comes to investing, maaari ka naman mag-invest. Pero invest only the amount of money that you can afford to lose. Just in case na mawala yan, you won't lose sleep. Tama? Ganun din po. Pagdating po sa paggagastos, okay lang na gumastos. Ang tanong, yung ginastos mo ba, patak o buhos? When say patak, barya lang. Pagbuhos, lahat-lahat. Kaya chill ka lang. Let's go to the fifth sign na ikaw ay talagang may toxic ang relationship mo sa pera. You hate people who have lots of money. Yung parang pag may nakikita kang mas successful sa iyo, parang masama loob mo. May konting inggit. Yung totoo yan. Yung parang nako-compare mo sarili mo, ang galing-galing ko, pero ba't naman siya ganito, ako ganito? Diba? Ganun ba talaga ang buhay? Nararamdaman mo yung talagang may pain inside. Kung isa ka pa sa mga galit, sa mga taong may pera at successful, suriin po natin ang ating sarili kung bakit ba talaga tayo nagagalit. Alam mo, kailangan, I want to encourage you have to change your way of thinking. Alam mo bakit? If they become successful, sige, sabihin na natin mali ang pamamaraan nila. May mata ang Diyos. Pero may mga iba naman, naging successful po. Dahil sa kanilang hirap, sipag, tiyaga, ginawa nilang diskarte. Ito lang sasabihin ko po sa inyo ang dapat isipin po natin, dapat baliktarin po natin. Huwag tayong mainis, huwag tayong mainggit, dapat ma-inspire po tayo. At sabihin natin sa ating sarili, kung kaya nila, kaya ko rin. Kung nagawa nila, magagawa ko rin. Kung yumaman sila, yayaman din ako. Dapat ganun po. So, check yourself. Bakit po ganun ang relationship? Number 6. So, 6 sign kung toxic ang relationship natin sa pera. You think more money will solve your problems. Inisip mo na kailangan mas marami kang pera, di ba? Yung pera lang talaga makasolve ng problema sa ating buhay. Ito lang po reality, magpakatotoo tayo. Mas marami pa akong buhay na nakita kong nasira nung dumami ang pera kesa nung walang pera. Patunayan ko, nung walang pera, buo ang pamilya. Nung nagkapera, dumami ang pamilya. Nagkaroon ng 1, 2, and 3. Yun eh. Nung walang pera, walang pagmamalaki, hindi mayabang. Nung nagkapera, lumabas ang tunay na ugali. Nagmayabang na. So, if you see that a lot of money can bring you happiness, let me tell you this. It can bring you temporary happiness, pero alam mo, pag once na wala ng pera, malungkot ka naman. Dahil hindi lang naman pera talaga ang sagot sa buhay. Alam mo, ang sagot, contentment. Yung matuto kang masiyan, matuto kang magpasalamat kung anong meron ka. Remember that true happiness goes beyond material value. Ang pagiging grateful and contented, kung ano man meron ka, doon ang magiging tunay na masaya. And two more, let's go to number 7, kung paano malaman kung toxic ang iyong relationship pagdating po sa pera. You don't like talking about money. Parang naiirita ka pag pera na pinag-usapan. Huwag na nga pag-usapan ng pera. Di ba? Mukha ka naman pera, nakaka-stress pag pinag-usapan ng pera. Alam mo, maaari hindi ka comfortable na pag-usapan ng pera. Pero, but you know what? Especially if you're a breadwinner, you have to talk about money. It's time for us to address the main issue. Why don't you want to talk about it? Yes, probably you might have trauma. Sa totoo lang, ako rin I avoid talking about the topic of money before. Kasi sa bahay, no offense meant to my parents, that was my upbringing. Breakfast, they talk about money. Lunchtime, money pa rin. Dinner time, pera pa rin. Midnight snack, pera pa rin. So, whenever they talk about money, they always argue, they always fight. So, ang association ko talaga sa pera before was stress. Kaya nga, without me knowing that I brought it into our marriage, alam niyo po nangyari, during our first few years of marriage, pag nag-uusap kami ni misis ko tungkol sa pera, I try to shrug it off. Sinasabi ko, ikaw na lang, ayaw mo na yan. Ba tayo mapag-usapan? Di, okay na yan. Basta binigay ko na sa'yo, ikaw na bahala. Without me knowing the reason why I was avoiding the topic, because para sa akin, pag pinag-usapan ng pera, nai-stress ako. Ayaw umabot na baka mag-away pa kami. Nagigets nyo? So alamin nyo kung anong background nyo, kung bakit ka nai-stress pagdating sa pera. And last but not the least, pero before we go to last but not the least, may request na ako mga friendship. If you don't like this video, please click like. Like lang para umangat po ang ating ratings po sa YouTube. Number 8 sign po na talagang tayo ay toxic ang ating relationship sa pera po. You're constantly broke or short on money. Kung napapansin mo na parati kang kapos, parati kang talagang may utang, at nababaong ka na talaga sa utang, ay my friends, maaaring hindi talaga healthy ang relationship mo pagdating sa pera. Because you know that. Di ba? Marami ako nabanggit sa 1 to 8, check mo, out of 1 to 8, I want you to type it right now inside the comment box. Sa palagay mo, ano sa 8 dito na binanggit ko po ang may tama po sa inyo?
Ito lang pong pakiusap ko ha. Instead of you really controlling your money and finance, it's the other way around. Yung pera ang nagkocontrol po sa inyo. May mali po. Dapat po, may natitira po sa ating sweldo. Dapat po nakakapag-ipon po tayo. Dapat po na ma-manage po natin ang pera. Dapat po ang pera pampagaan ng buhay, hindi pampahirap ng buhay. Hope that you like this video. If you do like this video, please like this video. Also share this video with other people, lalo na yung mga taong nahihirapan po sa pagbabayad ng kanilang utang. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.